Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3. Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po mga ka-PL. Buminggo po si Maharlika sa pag-aakusang sindikato nga ang PCSO dahil po sa kinasangkutan nito ngayong kahihiyan at iskandalo sa isang simpleng picture na inedit nila, kaya tuloy yung ating mga kababayan hindi maiwasan na baka kayang laruin din ang mismong laro ng loto na ayon na rin sa mga nakalap na impormasyon ni Senator Rapi Tulfo, mga tropa ni Mel Robles ang mga nananalo, kaya halos kadalasan ang address ay taga Bulacan, na kung saan si Mel Robles mismong taga Bulacan din. Mapagbigay sa tropa itong mama. Matulungin sa tropa, gustong payamanin lahat ng tropa niya. Mel Robles, baka naman pwede mo rin akong maging tropa. One time lang, isang bagsak lang, Mel. Para meron akong mailabas na expose. O panoorin po natin itong video ni Ka Eric, mga ka-PL. Ang ganda ho ng sinabi niya. Dahil po sa mga sinabi niya, ako nawala na ng gana tumaya ng loto. Paano ba naman? Tinanggalan po nila tayo ng pag-asa na baka isang araw manalo ho tayo sa loto. Pero bago ko po simulan, makikisuyo muna sa mga kaibigan natin dyan na hindi pa nakasubscribe. Baka naman po, at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang. Kung noon nasasabi lang ni Maharlika, no? At lumalabas lang sa isip natin na baka gawa-gawa niya lang yung kwento na di umano merong sindikatong nangyayari sa PCSO, pero ngayon eto na. Bumingo po si Maharlika. O eto na si Ka Eric, pakinggan natin. Ang gusto namin ni-raise dito sa laban kasama ang bayan, ginagamit ang poder at kapangyarihan ng gobyerno kasi ang PCSO government office yan. At ang inatasan niya na mag-manage itong si Mel Robles. Pero ang nangyayari, if batay sa mga paunang sirkumstansya at lumalantad na mga ebidensya doon sa Senate investigation, sindikato ang operasyon nito at may nakikinabang sa pigati ng mga tao na kinukuhanan mo ng mga sugal na pera at gagamitin mo, paniwalain sila na may tsansa silang manalo. Correct. Yun pala ang kokobra ay kasindikatuhan. In a matter of 1 month, 1.7 billion ang nawala na pundo na dapat ay income ng ating pamahalaan at napunta sa questionably na mga winners na ito. Edited ang video, edited ang picture, hindi maipaliwanag kung bakit Bulacan ang pattern ng winners at hindi niya dininay na konektado sa kanya ang mahigit kalahating bilyon na nanalo, dalawang nanalo ng mahigit kalahating bilyon at ang itinuturo malalapit lahat sa kanya. Wala siyang outright and categorical explanation about dito. Kaya ano po ang dapat dito? Ang dapat dito ay ipasuspend ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., si Mel Robles. At magpumasok na rin ang ombudsman para mag-imbestiga dito sa kanya. At kung may delikadesa siya, siya na mag-voluntary tender ng kanyang suspension ng kanyang sarili mula sa investigation na ito. At lumalabas, ma'am, pumahabang nag-uusap tayo, na marami ngayon ang nanonood at naniniwala na matagal na nilang ginagawa yan ng grupong ito. Mula ng pag-upo. Yes. 2 years na daw ito, ma'am, kung saan nagkakaroon ng sabwatan at upang lukuhin ang milyon-milyon na mamamayan, nakawin ang pundo sa gobyerno at mapupunta sa private benefit ng mga tao, pamamaraan, pasok sa programa ng gobyerno na pasugal pero hindi napupunta sa gobyerno na benepisyo at taong bayan. So plunder talaga ito.
we call on the Ombudsman also to do parallel motu proprio investigation and effect kung hindi isuspend na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Itong si Mel Robles dahil presidential appointee ito sa kanyang posisyon, the Ombudsman can issue preventive suspension laban sa kanya at least 60 days at alisin siya diyan sa poder niya bilang general manager. The issue here is how government power and government office are being used in order to abuse the people, amass private na mga pundo na dapat napupunta sa gobyerno at may kasabwat na mga opisyal na ahensya ng gobyerno at mga pribadong sindikatong elemento na ginagamit nila. These are the meat of the matter na tinatanong ngayon ng mamamayan kay Mel Robles at hindi niya pa may paliwanag ng maayos sa mamamayan. Yes. Naalala mo, Ma'am Lorraine, Brother Franco? Yes, kaya. Nang ang nabulgar ay hindi nga PCSO pero sugal din. At ito naging mitsa ng pagkagalit ng mamamayan na nai-involve ang Office of the President sa wedding scandal. Yes, ito mas malala. Ginamit ang pasugal na ahensya ng gobyerno at ang mga namumuno ng pasugal na ahensya na dapat kumita ang gobyerno sa pabor at interes ng mamamayan ay nai-involve sa sindikato na iligasyon. Let's call the spade a spade. Tawagin na natin kung anong kalagayan na ito. Ang kinakaharap ngayon ni Mel Robles ay isang question of integrity and transparency. So, opisina na kung saan nagpapasugal at involve ang pera ng kawawang mga milyon-milyon na Pilipino at parang ito'y walang pinagkaiba sa mga ginawa sa mga pyramiding scheme, sa mga scammers. Ang kabigatan nito, opisina ng gobyerno ang nagpapasilitate ng sinindikato na panghuhut-hut ng pera sa mamamayan, lalo na sa laksa-laksang mamilyong mga Pilipino, and yet hindi napupunta sa dapat napuntahan na programa for social services at may mga pribado at mga burokratang mga kasama sa gobyerno ang nakikinabang at parang tahimik lang ang ating Office of the President at walang nakikitang mali sa ganito at napakabigat ng forma ng arogansya ni Mel Robles na parang nabilib siya sa kanyang postura, Ma'am Lorraine at Brother Franco, na parang untouchable siya. Ma'am, malakas ang loob, napaka-untouchable niya. Yes. Correct. So, tama ka, Ma'am Lorraine, kung hindi ito ma-address, hindi namin ito titigilan sa laban kasamang bayan. Sapagkat hindi lang po CPP, NPA, at mga communist terrorism ang aming babanggain dito. Ang lahat ng sindikato at nag-ooperate para sirain ang ating bayan ay maninindigan kaming dapat managot sa batas at dapat sila ay managot sa katarungan ng mamamayan. Ngayon, kamusta si Mr. Marcos, mga ka-PL? Wala pa siyang inilabas na pahayag tungkol dito, appointee niya yan. Grabe. Mr. Mel Robles, napakarami niyo pong mga kababayan na niloloko araw-araw. Dapat malaman ito ng ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Napakaraming tumataya ng loto araw-araw sa pag-aakalang baka isang araw manalo, pero tinanggalan po ninyo ng pag-asa. Grabe, garapal po ang ginagawa ninyo, sir. Mahiya naman ho kayo, maawa na rin po kayo. Barya-barya lang po ang natitirang pera sa bulsa ng ating mga kababayan, pero itinataya pa ho nila sa loto dahil nga naghahanap sila ng pag-asa na sana isang araw manalo sila, pero wala. Nilalaro ninyo ang laro sa loto. Kaibigan ninyo ang tumatama di umano ayon sa mga sinabi ni Ka-Eric at mismong si Senator Rapi Tulfo. Ayan, mga ka-PL, tataya pa ho ba kayo sa loto? Niloloko ho tayo. Pero ang Pangulo, tikom pa rin po ang bibig. Tulog na naman. Hindi pa ho nagbibigay ng statement. Gising-gising po, mga kababayan. Hindi ba ho kayo naaawa sa ating mga kababayan? Imbis na yung kikitain ng loto, magagamit po ng gobyerno, ibinibigay nitong namumuno sa PCSO sa mga kaibigan niya. At baka sila-sila lang ang naghahatian.
Mahiya naman po kayo. Wag masyado makapal ang mukha. Mr. Marcos, abay dapat mo nang palitan yan. Si Mel Robles. Kasiraan din ho sa inyo yan. Ngayon, kung okay lang sa inyo na masira lalo yung pangalan ninyo, ay hayaan nyo siya dyan sa posisyon niya. Pero kung ayaw ho ninyong masira kayo, alisin nyo po yan. Para manumbalik po ang pag-asa ng ating mga kababayan na baka isang araw yumaman sila dahil sa pagtaya ng loto. Hanggang dito lang po mga ka-PN. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-ingat kayo lagi at mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.